Ang mga pagbasa para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, tumuon sa awa at pagpapatawad. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Sirach, alam natin na dapat nating patawarin ang isa't isa sa ating galit at paghihiganti. Kailangan nating isabuhay ang tawag ng Diyos upang itaguyod at bumuo ng isang konkretong landas tungo sa pag-ibig, pagpapatawad at pakikipagsundo. Ang aklat ng mga awit ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagpapakita ng awa sa lahat ng oras. Ang Diyos ay mabait, mabagal sa pagkagalit at mayaman sa habag at pagpapatawad. Binibigyang diin ng Diyos ang kanyang tungkulin sa pagpapagaling, pagtubos at paglalayo ng mga pagbalabag. Sa ikalawang aklat sa mga taga-Roma, si San Pablo ay nakatuon sa pananampalataya, kaligtasan at pamumuhay Kristiyano para sa mga sinaunang mananampalataya noon. Tinutulay nito ang mga di kasakdalan sa biyaya ni Kristo. Pinaghahabi nito ang pananampalataya at mga pagkilos na binibigyang diin sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay at pakikiramay. Hinihimok ni San Pablo ang mga Romano na tanggapin ang isang saloobin at pakikipag-ugnayan. Tayo ay sa Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, tinanong ni Pedro si Jesus, "Panginoon, gaano kadalas ko dapat patawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin?" Sumagot si Jesus, "Hindi lamang 7 beses, kundi 77 ulit." Nagsalaysay si Jesus ng talinhaga tungkol sa isang hari na pinarusahan ang kanyang alipin dahil sa pagtanggi niyang patawarin ang maliit na utang sa kanya. Ang talinhaga ay nagtuturo sa atin na patawarin ang iba upang mapatawad ni Jesus. Ang pagpapatawad ng hari sa utang ng alipin ay nakakondisyon sa kahandaan ng alipin na magpatawad sa iba. Tinawag tayo na kilalanin ang pagpapatawad bilang isang 200 pagsisikap. Ito ay isang pagpapalitan ng isa't isa na sumasailalim sa ating pagkaunawa sa awa ng Diyos. Para sa mga Katoliko, ito ay isang malalim na espiritual na pananawagan na ipamuhay ang ating pananampalataya sa paraang sumasalamin sa mismong kalikasan ng Diyos. Ang sagisag ng pagpapatawad na ito ay nagpapatibay ng habag, empatiya at mas malalim na kaugnayan sa ating banal na maylalang. Tayo ay tinawag na magmahal, magpatawad at maglingkod sa isa't isa. Maging maawain at mahabagin sa isa't isa. Ang dakilang awa ng Diyos ay nagbubukas ng ating mga mata at puso upang maunawaan ang tunay na pagpapatawad. Manalangin tayo. Mula sa aklat ng mga awit, 103. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at buong pagkatao ko, purihin mo ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Pinapatawad niya ang lahat ng iyong mga kasamaan. Nagpapagaling sa lahat ng iyong karamdaman. Tinutubos niya ang iyong buhay mula sa pagkawasak at pinupuntungan ka ng kabaitan at pakikiramay. Hindi siya palaging susuwayin at itatago niya ang kanyang galit magpakailanman. Hindi siya nakikitungo sa atin ayon sa ating mga kasalanan, ni hindi niya tayo ginagantihan ayon sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung paano ang langit ay mataas sa ibabaw ng lupa,
napakahigit ng kanyang kagandahang loob sa mga natatakot sa kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, sa ngayon ay nalagay niya sa atin ang ating mga paglalangsang. Ang Panginoon ay mabait at mahabagin, mabagal sa pagkagalit at sagana sa habag. Amen.